Okay. Ay, may ano pa rin, may mga, ewan ko, hindi siguro ito yung superstitious belief, pero naging parte rin ng buhay ko sa pagsali ng kilusan. Dahil kahit patay na yung asawa ko, palagi ko pa rin siyang napapaniginipan doon sa loob na ako mismo sa kilusan. Mm. Isang beses na naginip ako sa kanya, nung unang gabi na tutulog ako na pumasok ako dito sa Front 72, yung boses niya, sabi niya, huwag ka nang bumalik doon sa pinanggalingan mo, Mang, dito ka na lang, sabi niya. Tapos na naggulat ako kasi alas 4 kasi ng madaling araw, yan, isuupi na yun sa amin. Na gumising na? Gumising na. Na mayroon ng kasama niya na gumigising sa inyo. Pero ako nakagising, bigla akong gumising sa panaginip ko. Akala ko, totoo. Sabi ko, anong ibig sabihin ng sinasabi ng patay naman yung asawa ko, parang ganyan. Narinig ko talaga ang boses niya. Sabi, dalawang salita lang. Sabi niya, huwag ka nang bumalik doon. Yung anong sabihin doon? Dito kasi ako, dito sa 10 barangay, sa 5-1. Ay, yung sabihin, sinasabi niyang doon. Oo, parang ganyan. Yun yung pagkaintindi ko sa panaginip. Dito ka na lang. Doon sa Front 72. Kasi kampante din ako dito sa Front 72 dahil meron akong kapatid na kadre din. Ang ganyan. So, at least may ako, yung parang hindi ako at least may emotional. May emotional pang ganyan. So, yun. Kahit na namatay na yun, kahit nandoon na ako sa Daguma area, pinatawag. Namatay ang kapatid? Hindi, namatay na yung asawa ko. Napapanaginipan pa rin na ko rin siya. Parang ganyan. Sabi ko sa sarili ko, ay, mabuti na lang yung asawa ko palaging sumasama sa akin kahit na patay na siya. Parang nagbabantay. Kasi yung kultura, tradisyon, yung paniniwala ng mga katutubo, yung mga kaluluhan ng mga kanunuan, parang ganyan, sumasama sa iyo, parang ganyan, nagpapahiwatig yan, nagpaparamdam na, ito, mag-ingat ka, parang ganyan. So, yun yung kung baga pa superstitious belief, parang ganyan. So, mga parte yan, parang darating yan sa pagkilos ko, dumarating yan sa pagkilos ko. Hanggang sa bakit ako naging regional staff ng instructors dahil sa committee din ng rehiyon. Nag-decide sila na gawin ako ng staff na instructor. Kaya yung status ko hindi permanente sa isang larangan, sa isang front. So ikot-ikot ka? Ikot-ikot ako. Kung saan man yung angkop ng Far South Mindanao region, FSMR. Parang ganyan. So, kaya, may isang love story na naman. Aray, at 51 years old. Aray. Okay. Okay, go. So, ayun. Akala ko final. Go. Oo nga eh. Kasi ito na, kasi may rin, tagabigay ng pag-aaral doon sa loob na single na kasama. Matagal na. Parang laon. Parang laon. Laon yung wala asawa? Walang asawa. Single. Pero ang edad niya, pareho kami ang edad. Pero mas siya, matanda siya ng buwan. Ahead lang siya ng buwan. So, ang nangyari, yung ginawa ng committee dito sa Front 72, yun si Burjak. Si Burjak, 72, di ba? Si Burjak. So, alam ni Burjak yung story mo? Si Burjak yung palaging yung parang, kung sa Bisaya, sa term pa ng Bisaya, sungog. Parang palaging ate, siya yung, ano bang tawag yan? Parang, matchmaker. parang ganyan, matchmaker. Parang ganyan. Minamatch kami, parang ganyan.
si Lauro. Lauro yung lalaki kasi. Lauro. Yung background ni Lauro, siya yung spokesperson ng CPP-NDF sa Front 71. Kasi yung ano na yun, matagal na yun sa Kilusan. 71 sa Sa Davao. Tala. Tala. Occidental. Kina Kokoy. Oo, kay na Kokoy. Parang ganyan. Sabi ni Burjak, ito yung imamats ko kayo nito. Itong kasamang ganito, Lauro, sabi niya. Sabi ko, ay, naku, hindi ako sang-ayon. Sabi ko, hindi ako sang-ayon. Parang ganyan. Wala sa isip ko yan. Parang ganyan. Sa haba ng pagsasama, kahit sa pagtitipon, kahit sa yung pagkikwentuhan, palaging ganyan yung topiko. Parang ganyan. Si Borjak makulit pala talaga na at saka yung matchmaker. ibang kasamahan. Oo. May isang panahon na nagmi-meeting kami. Umupo ako sa meeting. Sabi ni Burjak, ano yung agenda mo? Yung last agenda mo? Nabigla ako. Kasi tinanong ako niya sa harap ng mga kasama, daw yung agenda ko. Sabi ko, wala akong agenda. Wala man akong agenda. Natapos naman yung agenda. Hindi ba, yung sinabi ko, yung ganyan. Sabi ko, parang na-corner ako. Kasi sa Kilusan, ang babae, may karapatan man na maglapag ng kanyang feeling, parang ganyan. Yung panunuyo, kumbaga, may karapatan. Kaya, parang joke lang sa isip ko, Joke lang na, sige, may agenda ako. Parang ganyan, na yung basta ginanon ko na lang, sinagot ko na lang si Burjak. Sige, may agenda pala ako. Nandoon yung lalaki. Kasi kasama siya sa committee. Sabi ko, may ipo-program lang ako. Direkta akong nagsabi, may ipo-program lang ako tungkol kay, sabi ko, sa kanya. Parang ganyan. Kasi yung nagustuhan ko sa kanya. Pero ganyan. gusto mo talaga siya? Hindi. Sa una-una, wala akong gusto. Parang nabigla ako at nadala sa mga matchmaker. Parang ganyan. Parang ganyan. Grabe naman ang drama. Ano ba naman itong kwento mo? Punong-puno ng iba-ibang twist. parang ganyan. So ang sabi ko na lang, sige, may ipo-program ako, may agenda ako, may ipo-program ako tungkol sa kanya, sabi ko. Kasi nagustuhan ko siya, parang ganyan. Nagustuhan ko siya dahil mataas yung yung level of orientation, matatag yung paninindigan niya. Yun yung appreciation ko. Parang ganyan. So 3 punto yung ibinahagi ko. Pagkatapos, siya naman ang pinagsalita. Sinagot niya. So, MU pala. Mutual pala. No, baya. Sinagot niya. Pagkatapos noon, kasi kami noon, yung karamihan namin ay parang 43. Parang 43, kung hindi ko makalimutan, parang karamihan namin lahat ay 43. Ang dami namin. 43 kami lahat. 43 yung tao. Sa ROC? Hindi. O sa 72? Hindi, sa Front 72 yan. Si Burjak na siya. Parang ganyan. Ngayon, di nagtawanan yung buong komite. Masaya sila, masaya kasi sa haba ng panahon, sa haba ng pagkilos ng lalaki, yung si Lauro, ngayong yung araw na yun, na nakatanggap ng karelasyon. Parang So ganyan. first love ka niya? Ewan ko. Ano ba yan? Parang ganyan. Parang ganyan, sir. Tawa. Grabe. Kilig na kilig ang buong pwersa.
yung mga yung mga teenagers, yung mga bata pa, yung mga mga binata pa at dalaga, sila yung kilig na kilig sa aming status. Yun yung siyempre dumaan sa sa loob kasi mismo pag usapin ng relasyon, idaan talaga yan sa proseso. Kaya sa amin, sumunod talaga kami. Parang ganyan. Walang yuji-yuji. Yung sinasabi yuji-yuji. Kasi ipapakita talaga namin na yung kahit na ganito, matanda, nasa edad na kami. Lampas na Hindi naman matanda. Nasa edad lang. Nasa na edad na. Ipapakita natin sa ating mga kasamahan na ito yung proseso. Dapat ang sundin. Sa OPRS, yung polisiya ng prinsipyo ng pakikipagrelasyon sa lalaki at babae sa loob mismo ng kilusan. So yun, sinusunod talaga namin yun. Kaya hindi naabutan ng isang taon yun. 6 na buwan lang, ikinasal na kami. Buong rehiyon. Bawat kadre ng bawat larangan ay pumunta sa aming kasal. Kasi yun, plenum, regional plenum. Napakalaking okasyon. Oo, napakalaking okasyon yun, regional plenum. Doon sa gitna mismo ng gubat sa Daguma. September 4 yun. Kaya yung September... sige nga, ano ba ang kasal sa loob? Sige nga, si Bobo, si Ampog, ang nagkasal sa amin. Ang regional na kalihim talaga. Yung secretary talaga ang kumasal sa amin. Kaya napakasaya ng kasal namin. Sige nga ate, sige nga. Hindi. Ano ba? Doon na ako makarinig kasi ng kasalan sa loob ng revolusyon. Siyempre, ang kasalan, may marriage contract din, na ginawa ng party. Tapos may mga sponsor. Yung mga sponsor namin, mga commanders at mga kadre, mga PI ng bawat sobrehiyon. Parang gano'n, hindi congressman, hindi gano'n. Hindi congressman, parang ganyan. So yun yung pangalawang nangyari sa buhay ko sa love life na masaya. Sabi ko sa sarili ko, bakit ang unang kasal ko pinakamasaya din? 54 sponsors. Ang sa pangalawang kasal ko, masaya din. Tawanan ng mga kasama. Siguro na masaya sila dahil sa tamang edad, parang ganyan. Tapos single itong lalaki, tapos widow ako, parang ganyan. Nagkakaisa talaga sila na kami talaga, parang yung matchmaker ba? Oh. Tapos yung tawanan nila, bawat sponsor magbibigay ng mensahe. Tapos sinatawanan nila yung pagbibigay ng mensahe dahil yung content o buo ng mensahe. Bakit Lauro? Bakit ngayon ka lang nagpakasal? Edad na 50. Kasi ang tagal-tagal din niya. Ang niya. tagal. Kasi naging din siya. Seminaryo. Nakaranas. Malalim-lalim din ang pinanggalingan. Oo. Naging seminaryo, naging aktivista ng sa white, sa youth sector, sa kabataan, hanggang naging hukbo na siya. So walang putol yan. Hanggang ngayon active pa rin siya. Active pa rin siya. Oo. Masaya So anong love life mo ngayon? Yung sweet yung relasyon namin doon kasi hindi kayo simpleng tumawag ng mga pangalan, yung koda namin. May kami, yung parang dito rin sa yung burgis na tinatawag na parang Han. Pwede yun. Han. Hani. Yun yung tawag namin. Kaya sa panahon ng yung paglalakad sa mahirap na mga daanan, parang ganyan. Kung gabi, talagang marinig yung boses niya, Han, may flashlight dito. Parang ganyan. Sabi pa ng mga kasama, buti pa si ate, bayan pa. Pero, okay ate, no? So, ano nangyari? So, siyempre, nangyari lang na iniwan ko siya. Hindi simpleng iniwan kasi
halos 6 na taon ako sa Kilusan. Sa loob ng 6 na taon, unang taon pa lang, nag-isip na ako na parang hindi ako bagay dito. Kasi city ka eh. Oo. White area ka talaga. Oo, hindi ako bagay dito kasi unang rason ko sa sarili ko, nasa May edad ka na. may edad na ako. Mm. Pangalawa, sana kung sumali man ako, noon pa sana yung ano pa ako, Yung kalakasan mo. kalakasan ko pa. Mm. Pero hindi lang yun kasi dito ako sa ganito sa simbahan, parang ganyan, Mm. parang ganyan. Pangatlo, yung iniisip ko, hindi ko talaga kaya sa loob. Iba rin Hindi ang ko buhay makaya. kasi. Iba yung buhay. Iba kasi ang buhay dito sa white Mm. kaysa doon sa loob. So, ganyan. So, yun yung iniisip ko, unang taon pa lang. Mm. Hanggang pangalawang taon, na-present ko, nag-program ako. Yung ibig sabihin ng nag-program, sinabi ko sa committee yung concern ko. Mm. Na baka may iba kayong ibigay sa akin na trabaho na hindi dito, kahit hindi dito kasi malawak naman yung pagre-revolusyon, hindi lang yung yung armed struggle kundi yung sa white, parang ganyan. Tsaka nakilala ka talaga sa white area. Nakilala. Pero yung iniisip ko, hindi na ako epektibo sa white kasi high profile ako. Nga. Mm. Oo, yun. Talagang doon na lang ako. So, yun yung hinawakan ko na point of view na dito na lang talaga ako, parang ganyan. Mm. Kasi hindi na ako pwedeng babalik doon. Yun yung iniisip ko. Maliban kung hindi ako exposed dito, pwede pa ako makabalik, parang ganyan. Mm. Kasi dito ako napahinog. Dito ako pinahinog yung pananaw ko, yung prinsipyo ko, yung orientation ko. Dito ako masyado napahinog. Parang doon na lang sa loob, sa pagpasok ko, itinutuloy ko yung awareness ko, yung orientation. Pero hindi talaga yun yung main na mundo mo. Hindi talaga sa red area. Kung hindi dahil sa mainit at hindi na maganda yung security ko at may warrant of arrest na ako, hindi talaga ako Akyat. aakyat. Dahil may edad na ako, parang ganyan. Sabi ko sa sarili ko, ibigay ko na lang sana yun sa may, yung yung matibay pa ang katawan, yung energetic pa. Pero kasi wala akong magawa realidad yung realidad talaga. Kasi gusto ko pang mabuhay, parang ganyan. Gusto ko pang mabuhay, kung saan man ako pwedeng magsangtore, doon ako magsangtore na pwede pa ako makatulong, parang ganyan. So, kaya, wala akong pinagsisihan na sumali ako sa Kilusan. Kasi, parang yun yung na-direction Naging natural kasi lahat yung mga desisyon mo. Natural, parang ganyan. So, yun. Kaya, may mga masaya, yun sa love life ko doon sa loob. Kaya, hindi kami naghiwalay na doon sa loob. Naghiwalay kami dahil sa trabaho. In-approve kasi ng committee ang pinoprogram ko na mag-shift ako ng trabaho. Hindi ako sa unit hindi na ako sa loob, kundi mag-UG work ako sa urban. Mag-urban work ako. So parang ganyan. Yun yung program ko at inaprubahan yun sa 2023. Nang umalis ako doon sa unit, meron na akong yung nararamdaman sa katawan ko. Nahihilo ako 3 buwan. Nakaranas ako ng paghihilo. 3 buwan sa unit. Hindi ko alam anong rason, bakit nahihilo ako, parang ganyan. Tapos iniisip ko na rin na pag ganito yung palaging nararamdaman ko, maging bagahe rin sa mga kasama. Bagahe sa mga kasama, hindi makapaglaban yung mga kasama kung panahon ng mga bakbakan, kung nandyan ako na pasyente, parang ganyan. So, mas mabuti pa na yung mag-decide talaga ako. So, nag-usap kami ng asawa ko doon sa loob.
nag-usap kami na ano yung tingin mo. Kasi yung asawa ko matanda na rin, parang 11 months yung agwat namin sa edad, sa edad. Pero mas nagdesisyon man siya na doon muna. Manatili siya doon sa loob. At least ako yung hindi ko pwede siyang kumbinsin na tayo magsama na lang, parang ganyan. Kasi wala yan doon sa loob. Individual kasi yung pagsali. So individual rin ang pagdesisyon na ganito. Parang ganyan. Sa paglabas ko lang, pinacheck na dumating, pinadala ako sa ospital dahil may may sakit na ako. Yung nag-mild stroke ako, parang ganyan. Yung sa ang doktor na ang nag-define, nagbigay ng sa akin. Tapos, ako lang mag-isa sa mga bahay-bahay na hinatiran sa akin. Kasi kinukuha lang ako ng sasakyan, hindi ko kilala yung mga bata, yung mga kabataan na nagdala sa akin, iwan ako sa isang bahay, lalagyan ng mga pagkain, parang ganyan, tapos galing ako sa ospital, walang mag-aalaga, parang ganyan. So, nahihirapan talaga ako. Doon, lumitaw yung wala akong plano na magbaba. Kahit na yung mga anak ko, yung anak ko na babae na tumatawag sa akin na kailan ka pa bababa, mang, kailan ka pa lalabas dyan, matanda ka na. Pag ugod-ugod ka na, hindi na kami tatanggap sa iyo, parang ganyan. Kasi bumaba na siya. Oo, sila yung nauna na. Mga 3 taon yata na. Sabi ko sa kanila, kahit na yung pangumbinsi nila sa akin, hindi talaga ako madadala niya. Sige lang, yun man yung pinili ninyo, dyan na lang kayo. At ito man yung pinili ko, dito na rin ako. Ganyan ang sagot ko sa kanila. Tuwing tumatawag sila sa akin, o ako yung tumatawag sa kanila. Grabe rin. Parang ganyan. Kahit yung nagkasakit na ako, hindi ako nagsabi sa kanila, sa anak ko, na may sakit ako, yung galing ako sa ospital, hindi ako nagsabi. Hindi ako nagsabi sa kanila na galing ako sa ospital, na mild stroke ako, may blood clot aking utak, parang ganyan. Wala, hindi ako nagsabi niyan. Kasi, siyempre, para mamonitor nila. Pero, mas sense ng anak ko, tuwing tumatawag sila sa akin, bakit mahina daw yung boses ko, hindi na masyadong, yung energetic, parang ganyan. Talagang masisense nila na nagkasakit ako. Pero hindi ko yan sinabi sa kanila. Grabe rin yung... Grabe yung... Oo. Panahon ng Disyembre, siyempre December mode. Yung tradisyon ng Pilipino, pag December dapat magtitipon-tipon yung mga pamilya, di ba? Christmas, New Year, parang ganyan. Yun yung kumbaga pa, sentimental value. Yun yung tinitiis ko doon habang nasa loob ako. Mamimiss ko yung mga anak ko, parang ganyan. Kumusta na sila, parang ganyan. So, parang ganyan yung sitwasyon ko. Kaya nga yung nakatrigger talaga sa akin, sa pagkilos ko, una yung physical condition ko. Hindi ko na talaga kaya. Lalong-lalo na pag mag-isip ako, itong utak ko, parang ganyan. Hindi ko kasi alam may brain tumor ako. Dito na yan na-discover yan. Nung na-hospital ako dito, 18 days sa hospital, yung nag-surrender na ako. Na-admit ako dito sa hospital, 18 days. Tapos, yung doktor hindi magbigay ng findings kasi gusto niya magpa-MRI ako sa Davao. Kaya dinala ako nila sa Davao, Doc, at doon nakita sa MRI result na may brain tumor ako. So, paano mo tinanggap yun? Yung doktor dito, sabi, Dok, anong findings ng doktor? Parang, parang seryoso lang ako nagtanong. Sabi ng doktor, may brain tumor ka, ma'am. Ganyan. Ganun lang. Parang wala lang. Parang may sipon ka, parang ganun lang. Parang ganyan. Yeah. May lagnat ka, parang ganyan. May brain tumor ka. Sabi ko, okay. Sabi ko kay doktor, okay, salamat, Dok. Sabi ko, anong plano, Dok? Nakalagay dito, yung recommendation, magpa-opera ka, i-recommend ka namin sa SPMC. Nag-disagree ako. Hindi ako sumang-ayon dahil una, may edad na ako. At saka, hindi rin sumang-ayon mga anak ko.
ayon sa mga experience ng iba. Hindi successful yung operasyon, parang ganyan. Sabi ko, sige lang, hintayin na lang natin kung kailan tayo matay. Wala namang forever dito sa lupa. Sabi ko, kung ano lang ang ngayon, tanggapin na lang natin. Sabi ko sa mga anak ko. Pero deep inside, gusto ko pang mabuhay dahil yung kahit naman lang sa konting panahon o ilang taon ba na makapiling ko ang mga anak ko at siyempre yung lupa namin, maasikaso ko, parang ganyan. nakakabawi ka na rin ba sa mga anak mo sa oras, sa panahon, Hindi ngayon, pa. attention? Hindi pa rin. Hindi pa. Kasi halos mag2 taon ako dito. Naka-custody. Dahil may kaso pa ako. Ganyan. Gusto ko na sanang umuwi. Pero kasi may kaso, custodial unit kasi yon. Nagpirma sila sa court order na sila yung mag-custody sa amin na may kaso. So, hindi ka rin talaga makalabas ng kampo hanggang hindi Pwede man ako makalabas. Pwede ako makabisita ng bahay pero hindi permanente. Hindi yung parang malayang-malaya ka na... Hindi yung parang malaya ka na uwi, parang ganyan. Kasi nandito pa ako. Yung hope ko, sana ma-dismiss yung kaso ko sa Surala, South Cotabato kasi may kaso ako doon. Ilang beses na yan na naghihiring pero wala pang dismissal. Kasi yung hinihingi ng judge at saka attorney namin na yung affidavit of desistance para maka-come up sila ng decision para sa dismiss. Provisionary dismiss. Ngayon yung complainant mga SF Special Forces dito kasi sa Musa yan. Dito sa Sarangani area at saka South. Parang ganyan. Nandoon na sa Luzon na assign. So yung mga complainant ko sa kaso ko, nandoon na sa Luzon. So mahirap mag-coordinate. Anong unit? Kaibigan ko naman yung regiment commander nila. Sa Special Forces? Hindi ko Anong alam. batalyon dati yun nandun? Second SF? Basta dito sa South Cotabato. Baka maintindihan ka naman nila dahil parang ganyan. ganun din ang na kasi. Hopefully. Hopefully ma-dismiss. Yung yung pangarap ko, para makapiling ko yung anak at apo sa haba-habang panahon na wala ako. Wala ako sa bahay, wala ako sa mga kapiling ng mga anak. Ngayong December, kasi may Pasko at may New Year. Sabi ko sa sarili ko, sana ma-dismiss na ang kaso. Pero kaso lang, may na-set na schedule, na-cancel naman kasi may lakad yung judge. Ni procedural na kasi yan eh. Pero parang subukan ko ate, subukan ko. Pang-5 ko na-attend ng hearing. Hindi naman ma-attend ng hearing ang SF kasi wala na sila. Wala na sila. Wala na rin siguro silang interest na magharap pa ng korte. Anong year ba yan ate? 2022 yata, 23. Nasa Abra na kasi. Nasa Abra na yung SF battalion. Pero parang Sanchez, yung plido, para hindi ko na-memorize. Subukan ko makatulong. Dahil Marami kami na kinasuhan. 3 nga kaming peace advocates na kinasuhan yan. Yung isa kong kasama dito sa Los Village. Si Joselito Rojas. Yung handler niya, SF, sinon-over siya sa 38 IB kasi wala nang SF. Parang ganyan. Yung isa, nasa task force din dyan. Yung kasama ko na, FR. 3 kami na may kaso. Yung iba, nasa loob pa. Marami kasi kaming kinsuhan. pag-usapan natin. Parang, yun yung wish ko sa this coming December, parang ganyan. Kasi namimiss ko rin ang bahay ko. Parang ganyan. Anong status mo ngayon? Widowed, married, separated? Widow ako ngayon. Pero may asawa. May asawa ako sa loob. Pero siyempre sa palisiya ng revolusyon sa party, kung isa sa mag-asawa, halimbawa ako, nag-surrender,
ang pagkikilala nila niyan ay nag-traitor ako sa revolusyon. Automatic yan na magdesisyon ng komite na divorce na kami. So, divorsyada ka ngayon. Oo, parang ganyan. Divorsyada sa party, sa loob ng revolusyon. Pero sa puso mo, divorsyada ka na. Oo, hindi na lang ako umaasa dahil tanggap ko naman na yun yung policy ng revolusyon, ng kilusan. Parang ganyan. Pero ate, ngayon, pwede ba mga ikwento yung quickly, yung ginagawa mo ngayon dito kasi nandito sa Oo, batalyon. Active ka pa rin eh. Oo, siyempre may objective, may ano pa rin ako, determinasyon pa rin ako na paano makatulong kahit na nandito na ako sa gobyerno, naging cooperate ng gobyerno. Kasi yung gusto ko pa rin balikan yung kasaysayan ng buhay ko mula't mula pa yung parang advocates ng pangkapayapaan sa ganitong pamamaraan. Parang ganyan. At least makakontribute man lang sa sa gawaing pangkapayapaan, parang ganyan. Hindi sa violente na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng pamaraan na yung proseso mismo. Kahit na matagal, basta may resulta sa pagdating ng panahon, parang ganyan. So yung ginawa namin, may plano kasi naging parte ako ng EGSICOM sa regional na organisasyon ng mga peace advocates dito sa Region 12. Yung tinatawag na SPAN, no? So, isa akong deputy secretary ng SPAN na tinukoy sa aktual ng assembly nung nakalipas na mga buwan sa SPAN. Kaya, yung SPAN, ang kanyang adhikain ay buuhin talaga ang mga municipal chapters ng mga peace advocates o mga former rebels para i-unite at ipagkaisahin ang isip at damdamin ng mga FRs para rin ma-recognize ng different agencies, parang ganyan, yung mga FRs. Kaya yung numero unong layunin ng SPAN ay makapagbuo ng mga municipal chapters ng mga FRs at mga federasyong pang-provincial para maging talagang regional level na coverage ng mga FRs. Ang layunin nito ay siyempre itaguyod yung pangkapayapaan. Kapayapaan, kung may development o may yung paglalago ng sitwasyon ng mga FRs, hindi lang sa mga FRs, kundi pati na rin sa mga masa, ng mga komunidad, ng mga membro ng mga UG noon, masatisfied sila sa kanilang economic na aspect, ay isa na rin itong larawan ng kapayapaan. So yun yung adhikain o yun yung layunin ng mga municipal chapters ngayon. Kaya ngayong darating na September 21, anniversary ito ng martial law, parang ganyan. September 21, isa itong may activity na gawin namin dito mismo sa batalyon. Magbuo kami ng municipal chapters ng Makilala. Kasi dito sa Makilala, marami din ng mga FRs dito. Itong Makilala. Tapos 107 yung target namin maliban sa ibang mga kasamahan na dadalo at sana ay maitayo itong municipal chapters para makapagplano na rin para sa livelihood projects ng mga FRs at saka siyempre yung mga FRs hindi yan basta-basta. May may kapasidad yan, may skills yan paano niya maipagulong yung nung kapasidad niya. Kasi doon sa loob talagang tinuturuan at talagang nire-recognize yung kapasidad mo bilang isang hukbo.
kaya dito sa labas, yung mga FRs, paano ito mai-unite, mapag-isa itong mga skills ng mga FRs at paano ito makapagtulong, makakatulong doon sa paglago ng mga komunidad mismo na hindi magresulta ng yung matinding parang yung resistance, parang ganyan, kundi yung pagkakaisa at paano mapalago ang economic na at political na yung gawain ng mga tao na nandyan na rin yung mga FRs. Kaya nga malaki yung paniniwala namin na itong pagbuo ng municipal chapters ay isang ito yung parang gawin naming model, parang gawing yung model ng ibang mga lugars na parang sinasabing tingnan ninyo itong munisipyong ito yung ginawa nila. Kasi pag hindi gawing chapters o i-organize ang mga FRs, walang silbi, walang kabuluhan ang kanilang buhay dahil pwede silang madalang patungong yung parang bayarang killer, parang ganyan, or madala sa ibang mga gawain, parang ganyan. So, importante ito na ma-unite ang mga FRs. So, yun yung layunin ng municipal chapters na buuhin ngayong September 21 dito sa gym mismo ng batalyon ng 39th IB. So, hopefully, magiging ito magiging successful ang pananaw namin na mapag-isa yung mga FRs o former rebels o peace advocates na ang tinatawag. Kasi yun yung isang larawan na paano maitutuloy ang gawaing pangkapayapaan sa level ng kooperasyon ng gobyerno sa Pilipinas para maintindihan rin ng gobyerno ng Pilipinas bakit may nagrevolusyon. Parang ganyan. So yun. Salamat sa pagbahagi mo, ate, na sana makatulong ako dyan sa isang hiling mo ngayon. Pero salamat dahil pang pelikula itong naging buhay mo. Ngayon nga ngayon lang tayo magkilala na nandito ka ngayon. Nakita ko, impressed ako dahil tumutulong ka pa rin hanggang ngayon na kahit na may limitasyon na ako sa aking physical condition, kaya yung makakaya ko, dapat maitulong ko yun, maibahagi ko yun bilang tulong sa hanay ng mga FRs at tulong na rin sa gobyerno ng Pilipinas. Maraming salamat, ate. Maraming salamat din sa oportunidad, sir, na binigay niyo sa akin na maibahagi ko yung kasaysayan at mundo ko at buhay ko bilang isang revolusyonaryo at naging aktivista sa mahabang panahon. Thank you, ate.